Ayun. Malinis na po ngayon dito sa harap na to. Nandito po ang lansones. Yan. Ito po nakahanay. Yan po ang mga lansones. Ayun. Tapos wala na yung mga damo. Clear na siya. Siguradong buhay na po talaga ito. Mga grafted dugsong. Ayan po. Dugsong yan. So yun pa po. Hanggang dito. Ito na po yun. Ando naman po yung mga kalamansi sa rambutan. Ito po mga lansones. Maganda po yung mga nabili namin kasi merong mas maliit dito, mas mura, parang 70 pesos. Ang kinuha po namin ay yung 120 ang presyo kasi mas malaki na siya at siguradong pag tinanim ay mabubuhay. Kaya po maganda ang pagkakalinis. So dito po kami gagawa ng mga lagayan ng tent. Diyan po natin ihahanay para po malapit sa ilog, yung lagaslas pag yun ang maganda dun. Kasi pag bungad makikita na dyan yung mga tent sunod-sunod pag ganito. Tapos ito naman po taniman. Pag nag-alaga po tayo ng kahit 3 layer po siya ng sinemento na fund. Kasi po pag hihuhukay, ganun din naman po yung trabaho. Maghuhukay, magbubungkal ng mga bato-bato. So yun yung natural. Kaya lang yung flooring niya ay lupa. Pero kung parang nasa isang fund siya na sementado, mabilis siyang i-harvest, mabilis linisin, mabilis magpalit ng tubig. Yun yung advantage. At isa pa, malinis yung produkto. Kung catfish man yan, o tilapia, o crayfish, pag nilagay natin doon. Yung iba po kasi nilalagay sa malaking drum, o yung plastic drum. Tapos pag nagpapakain, maganda siyang pang stress reliever doon sa mga visitors natin na magte-tent dyan. May isang portion na pupuntahan sila, magpipish feeding sila. Maglagay tayo ng isa pang part dito ng mga native chicken naman, yung nangingitlog po araw-araw. Pero meron din po tayong natural na pagkain. Meron ding machine na nabibili. Yung mga mais, bibili lang tayo ng mais. Tayo na po yung gigiling, tayo na magpo-production ng pagkain nila. Magagamit po natin yung machine na yun doon sa chicken at doon sa isda. Yung pellet, gagawa po tayo ng pellet. Same din lang po nung yung machine na gagamitin natin sa paggawa ng charcoal. Ito naman po yung mga kalamansi. Yan, buhay na. Kung malalagyan po natin to ng chicken manure, magkukulay berdeng-berde yan. Andiyan naman po yung mga rambutan. Bukas po ay order kami ng materials para gumawa ng mga poste ng pagpapatungan ng tent. At paplanuhin namin kung saan mas magandang gumawa ng fish pond na nakasemento. Yun yung the best. Hindi na tayo maghuhukay pa. Parehas din lang po ang labor. Pag nagpahukay tayo, magle-labor po tayo. Mas mahirap maghukay, maraming mga bato-bato. At the same time, ipaparikrap natin yung tabihan. Magsesemento din tayo doon. Doon naman po sa dito sa ating sementado na fish pond, mas mabilis siyang i-manage. Yun lang po sa tingin ko ang the best. Maaaring dito po tayo gumawa ng fish pond. Sa part na to, mas malayo siya dun sa
sa bungad ng mga tao. Pag bungad, pwede kasing nandun yung entrada natin. Pipili po kami sa part na to na magandang paglagyan ng fish pan na yon. Tapos sama-sama na rin dito, may lagayan din ng mga bahayan ng mga native chicken. Tapos dito rin po yung paglalagyan ng charcoal. Yun. Yun nga po ang bunga po ng ating mga niyog. Talaga pong matayog pero punong-puno ng bunga. Hindi ko lang alam kung saan na itanim yung nakap yung pinya. Saan parte? Yun pala. Doon po pala yung may pinya. Kasi yung pananim na pinya, siguro hindi ganun kadami. At least, naitanim po natin yan, no? Yung pinatanim ni Kap. Mga pinya po tayo dito sa pagitan ng mga kalamansi. Yan. Ito po palang mga tumubo na to, tulad nito. Yan po pala yung ampalayang ligaw. Yan yung native na ampalaya. Yan o, ang dami. Ito po pala yung pinya. Yan. Nasa pagitan po ng mga kalamansi dito sa part na to. Tama po kasi ang pinya gusto niya nakalantad talaga sa araw. Ayan, ganyan po siya kalinis ngayon. Ang pinakamaganda din ay makahanap tayo ng water source dito sa taas. Para nga po kung dito natin ilalagay yung fish pan sa bandang ibabaw ay running water lang siya, tuloy-tuloy. Pag dito po kasi tayo kumuha at i-jet pump natin yan, hindi tayo safe doon sa pinanggagalingan. Although yung dito sa parting kaliwa ay malinis talaga siya. Pero yung parting kanan dito sa may mga kabahayan, same din lang yan, pumupunta rin po dyan. Baka sa isang banda, hindi naman po nangyayari yun, pero po pwede mangyari. Sa dami na natin, halimbawa marami na tayong fish pond, may marami na tayong alaga, for harvest na siya. Merong isang magbiro o magloko na maglagay ng panlason. Kasi minsan po nangyayari yun dito sa probinsya, yung mga naglalason sa ilog, sodium, tapos kinukuha nila yung mga native na hito dyan. Meron pa kasing mga native na hito dyan sa ilog Kung sakali man ganun na may magbiro o kaya may gumawa ng ganun, huwag naman sana ay at dyan tayo kukuha ng tubig para dun sa fund natin. Hindi tayo safe kasi isang gatiting lang na sodium ang dumating dun sa ating tubig sa fund natin, ubos yung ating mga alaga. Ang better way po ay magkaroon ng sariling source ng tubig. It's either yun nga po yung iniisip namin na nakapun saan kami kukuha, dito ba sa parting bundok na to, yung pinanggagalingan ng tubig ng barangay, or dito po sa pat na to, or else magpa-jetmatic po tayo. Kasi po naman sa tingin ko ilang tubo lang ang yan, may tubig na kasi may river po yan At least maging secure lang po yung ating panggamit sa farm na tubig. Kung meron po tayong sariling source noon, meron po kasing jetmatic ngayon na na solar na. Marami po akong nakikitang ganun yung solar pump. So tuloy-tuloy na yun pagka nakuha po natin yung tubig. Unlike po sa ibang lugar na nagpapabutas sila, hindi sigurado kung makakakuha ba o gaano ba kalalim. Pero sa tingin ko, dahil may river po dito,
Ibig sabihin, mabilis lang tayo makakuha ng tubig na magsusupply sa buong farm natin. Mabilis lang sana kung may kuryente na tayo, yung pump, lalagay lang natin yung hose dyan, sisipsipin yung tubig, papunta dito. Pero ang pinag-uusapan po kasi natin, yung tagal ng panahon ng business na gagawin natin dito. Dapat nakasecure tayo pagdating doon sa tubig natin. So bukas po, ipilitin ko na maka-order po ng materials uli para doon. Umpisa natin yung pag-aayos ng kalsada at saka po yung poste na paglalagyan ng mga tent. Kung kakayanin na, isabay na rin po yung mag-hollow block tayo o gasino na lang po yun. Kasi pang matagalan na po talaga yun. Gawa po tayo ng 2 o 3 pitak. Paglagyan natin ng tilapia, 10 lang po muna, hindi ganun kadami. Okay din po yung crayfish kasi malaki ang market value nun. Yung market sa mga restaurant, yun yung mga ginagamit na yun eh, yung crayfish. Tsaka yung mga native na catfish, hihito, meron din pong umaangkat niyan. Dito po natin ilalagay yung ating mga semento sa ating bodega. Kasya po dyan ang mga 50 sacks, pero huwag tayo magtambak ng ganong kadami dahil baka rin po malamigan ay titigas din po yun. Sa part po na to, maganda. Ilalayo lang natin dito sa mga puno ng yan, katulad nito. Pag nasa tapat ng niyog, hindi tayo pwedeng maglagay ng tent. Delikado. Sobra. Maliban kung puputol tayo nitong niyog na to, natin sisecure muna. Maganda po sana nandito yung tent. For example, siyempre malapit, tapos gusto nila mag-swimming, ayusin din natin yan. Mabilis. Pero kung hindi natin to matatanggal, mag-change plan po tayo. Doon natin ilagay yung mga tent. Kung doon natin ilalagay, at least walang halos nyug doon. Nandito sa part na to. Pwedeng nandito yung mga gagawing fish pan na naka-hollow blocks. Yan. Meron po tayong deliver ngayon. Ayan, 3 po yan. Pinagsabay-sabay na. Ayan po yung pang-ayos natin ng kalsada dito sa baba. Ang una po natin gagawin ay yung kalsada muna para lahat po ng materials natin sa mga susunod ay hindi po mahirapan ibaba. Bali yan po ay 4. Bukas po di-deliver yung isang elf. Kasama na po yung mga semento. Diyan po tayo sa ML Hardware. Sa PAMI Laguna tayo kung umorder. Ito po yung project natin sa farm. Magagawa po tayo ng camping site. Kasabay natin yung pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga ito naman po ay graba. Pagka po kasi binaba hanggang doon sa pinakababa ay hindi po kayang umakyat nitong mga truck, madulas. So ito, hanggang dito lang po muna. Ito dito sa pinakabungad lang. Kasi po yung ayusin namin kalsada nandun po sa baba. Pwede kaya dyan? Dito?
Oo, kasi ito yung aayusin natin. Yung mahirap na bahagi dyan. Oo. Para mayroon ng palapit. O, palapit ng palapit. Dito na lang po boss. Dito. Yan, dito po namin ipapalagay. Natin pababa ito. Para bukas po, kumuha po kami ng mga tao na gagawa. Bayanihan po yun sa mga taga dito. Meron din po, bukas din po darating kasama ng semento. Para hindi naka-stack dito hanggang mamaya magdamag. Hindi pa yung isa. Ayusin po natin yung kalsada. Makikinabang po yung lahat dito sa Barangay Buto. Hindi naman po natin lahat sisimintuhin. Yun lang po mahirap na bahagi. Kasi yun din lang po ang paraan para hindi rin mahirapan yung mga susunod na pag-deliver ng materyales. Inausap po namin yung kapitan. Makakatulong po sila para dun sa bayanihan. So bukas po yun ang umaga, maghapon. Para lamang makatulong din sila dito sa pag-kukumpuni nung daanan lamang po nung gulong ang aming aayusin. Okay pala ito eh. Nakaangat eh. Ha? Okay yan. 4x4 yan? Hindi pala, may 4x4 naman pala. Ito na po yung ating graba. Para bukas, deliver 3 elf. Bukas po ay meron tayong bayanihan dito. May isa pa tayong elf na buhangin. Bukas po nila yun madadala kasama yung semento. Talo yung 4x4 ah. O belo. Ganyan po ang senaryo. Magaan na po kasi siya. Nahihirapan yung sasakyan pag magaan. Nadulas po talaga. Kaya nung mga karampo talaga nasakyan ng mga bato. Katulad po nito, pag may daanan ng semento, pagaya po nito, hindi po mahihirapan yung mga sasakyan. Ganyan din po yung gagawin pag samantala hanggat hindi po ginagawa ng barangay.